Hello mga kaibigan, kumusta po tayong lahat? Mga katito, ito na naman po si Tito's Random World. Magbabalik po sa inyo at patuloy po tayong maghanap ng katotohanan dahil ang katotohanan lang po ang magpapalaya sa atin. Mga kaibigan, mayroon po tayong update, isang malaking balita ito. Isa na namang gabinete ni Pangulong Marcos nag-resign. Kung matatandaan natin, nung nakaraang linggo lang, ang nag-resign ay si DOTR Secretary Jaime Bautista. Ng effectivity ng kanyang resignation ay February 21. So ito na naman ngayon mga kaibigan, si Cesar Chavez, yung acting chief of the presidential communication. Nag-submit siya ng resignation noong February 5 at ang kanyang effectivity ng kanyang resignation is February 28. So, 5 months lang siya mga kaibigan na nagsilbi bilang gabinete ni Pangulong Marcos. Kung matatandaan natin, inappoint siya noong September 20. So, ang detalye po mga kaibigan, kung gusto niyo mabasa, magbukas tayo dito sa website ng GMA News Online. Ito lang, ang headline nila dito sa GMA News Online, Cesar Chavez quits as PCO acting chief. So, I have fallen short of what was expected of me. So mga kaibigan, bago po tayo mag-comment, mayroon tayo munang babasahin dito sa balitang ito dito sa GMA News Online. Cesar Chavez announced his irrevocable resignation. Ibig sabihin, pag sinabing irrevocable resignation, hindi na pwede nang pakiusapan. Talagang hindi na niya yan babaliin. Talagang decided na siya na mag-resign. So, something wrong ba? Kasi minsan ako, mahilig ka rin kasi ako pag napipikong ako at hindi ko na masaya sa aking pinagtatrabahoan, gumagamit ako ng word na irrevocable. Ang ibig sabihin, ayaw ko na ng negotiation. So, pero, pag ginamit ko yung word na yan, ang ibig sabihin, masamang loob ko. Diba? Opinion ko lang yun, based on my experience. Pag gumamit ako ng irrevocable resignation na word, pag ako nag-resign, ibig sabihin, masamang loob ko at ayaw ko na. Okay? Tuloy po tayo. Cesar Chavez announced his irrevocable resignation as acting chief of the Presidential Communication Office, PCO, on Thursday. To use a broadcast parliament, I will be signing off as acting Secretary of Presidential Communication Office on February 28, 2025 or any time earlier when replacement is appointed, Chavez said. According to Chavez, he submitted his irrevocable resignation to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. last February 5, 2025. I think last week ito, mga Thursday siguro to. Despite resigning from the post, Chavez said he would not be signing out as a believer in this administration, whose vision I will continue to support as pursue endeavors outside of government but still within the realm of public service. He thanked the President for the trust and confidence as well as the opportunity to serve under his administration, saying that this experience was an honor of a lifetime. Although there is much for which I am grateful as long as and a long list of people to thank, I live with only one regret in my estimation. I have fallen short of what was expected of me, Chavez said. So, mga kaibigan, gusto ko lang po ito mag-comment dito sa isang phrase na sinabi ni Chavez, I have fallen short of what was expected of me. So mga kaibigan, mukhang dito sa tono ng kanyang pananalita o kanyang sinabi, parang hindi masaya either si Pangulong Marcos o sino man sa kanilang opisina doon sa performance niya or doon sa trabaho niya. Kaya nga sinabi niya na medyo nagkulang siya. Opinion ko lang ito So parang ano ba, hindi siya nakatanggap siguro ng magagandang salita. Okay? Opinion ko lang to personal Kasi sa pagkaintindi ko dito, parang ang kanyang mga performance ay parang kulang pa. So, hindi kumbaga incompetent Parang lumalabas na parang ang feeling niya incompetent siya or nagkukulang siya sa kanyang performance. Ito yung opinion ko lang So, something wrong. Something wrong.
Kasi itong word na ginamit niya na irrevocable resignation at saka itong falling short of what was expected from me is mayroong ibig sabihin, mga kaibigan. Ito pala si, mga kabayan, ito pala si Cesar Chavez, dati rin itong Undersecretary for Railways of Department of Transportation, DOTR. Yung nag-resign nung una, si Jaime Bautista is DOTR. So, di natin alam kung anong connection dito, pero nagsasabi lang ako na dati siyang Undersecretary for Railways of the Department of Transportation. So, yun mga kababayan, ang atin lang dito kasi, ang akin lang iniisip-isip dito, di kaya ito may kinalaman doon sa mga nangyayari ngayon sa Pangulong Marcos, yung mga masasamang feedback o reaction ng mga taong bayan doon sa ginagawa niyang campaign or lahat ng balita ni Pangulong Marcos, kasi ako matatandaan ko nung nakarang araw, umabot ng 700 plus na laughing emoji doon sa sarili mismo na page, Facebook page ni Pangulong Marcos. So, ito ay patunay lamang na ang sentimento ng taong bayan ay parang hindi na naniniwala kung babasihan natin yung emoji na yan. Yan yung magandang survey kasi actual yan. Hindi nakikita kung sino-sino yung nandoon sa nagre-react, di ba? So, di kaya itong mga negative na feedback na nanggagaling sa taong bayan, ito kaya ang cause kung bakit hindi nakukontento sa performance sa kanya or sa acting chief ng presidential communication. Lalo na yung nakaraan, kung matatandaan mo ninyo, yung proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yung speech ni Pangulong Marcos na nag-una siya na ng mga negativity, yung paninira. Yung tinawag na soka yung oposisyon. So, nagmamagaling. Pero ang totoo niyan, parang lumalabas, parang nagtuturo ng mga hindi qualified or hindi karapat-dapat na kandidato. Sa aking opinion, mas marami ang hindi karapat-dapat doon sa lineup nila. Sa totoo lang. Kung kaso, may mga kaso din ng mga grupo nila. Kung sa qualification naman, siya mismo na nagsasalita, undergraduate ko, no? Sabi nga ni Attorney Guanzon, di ba? Undergraduate daw ang ating Pangulo. So, yun ang mahirap ngayon kasi mga kababayan, kung ganito ang style ng ng campaign na puro paninira, ay hindi na yan nakakagat ng mga Pilipino. Sawa na tayo mga Pilipino sa mga paninira. So, in which is nakaka-apekto ito kay Pangulong Marcos at sa grupo niya, sa kanyang partido na iniendorso sa mga kandidato. Kasi nga, puro negative, bumabalandra sa kanya, bumabalik sa kanya. Di ba? Lahat na tinatapon niya na putik, bumabalik sa kanya. Dahil yung pinagsasabi niya, ay gawain nila. Di ba? Corruption. Nagtuturo siya ng korupsyon ng gobyerno natin ngayon malakas na korupsyon ang nangyayari, mga isyu. Malalaman naman natin ito, patunay yung mga kasong isinampa laban sa kanila, di ba? So, by the way, mga kaibigan, sa susunod ko na video, i-discuss ko ang about naman sa impeachment, yung status ng impeachment. So, marami tayong pag-uusapan doon. Pero, dito, ganun pa man mga kaibigan, itong pagre-resign ng sunod-sunod ng gabinete at sana wala nang susunod pang magre-resign. Dahil kung may susunod pang magre-resign, kasi alam naman natin yan, yung parang honorable exit lang yan Kumbaga, ayaw na sa'yo or hindi ka kontento, magre-resign ka. Di ba? So, ang ibig sabihin, may mga totoong dahilan. Pero ang common na sinasabi, yung health condition. Ito naman, si Cesar Chavez, ay medyo malinaw dito na mayroon siyang parang hinanakit or tampo, personal opinion ko lang because I have fallen short of what was expected of me. So mukhang hindi maganda ang nare-receive niyang feedback mula sa kanyang team, sa kanyang grupo, lalo na siguro kay Pangulong Marcos. Okay? So yun mga kaibigan, alam niyo mga kaibigan, mga katito. Kaya po yung account na ito ay tinawag kong Search for Truth. Dahil nga, dito tayo na ang lahat ng bagay dito sa mundo. Dito sa mundo ay lagi kailangan lumabas ang katotohanan.
at isasadyang ilalabas ng Panginoon yan. Gaano ka man mag-pretend, gaano ka magkunyari, magtakip, or mag-ano pa ng mga dahilan na hindi ka mahalata o magsinungaling ka, at yung kasinungalingan na yan ay pilit mong gawing katotohanan, lalabas ang katotohanan. At itong mga nangyayari ngayon ay unti-unti na lumalabas ang katotohanan. Ano ba talaga ang kondisyon ng gobyerno natin ngayon? Okay? So, ano pa man ang mga pinagsasabi nilang mga flowery words, mababangong salita, mga mabulaklaking salita, lalabas at lalabas ang katotohanan. Dahil ang baho, mga kababayan, ang dumi or ang baho o mabahong amoy, itago mo man yan, balutin mo man yan, ng gaano kakapal na pambalot, lalabas, darating ang panahon, lalabas ang amoy. Sisingaw din yan. Diba? Dahil ang Panginoon hindi po natutulog. Truth will prevail. Diba? At ang katotohanan lang po ang magpapalaya sa Pilipinas. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsusubscribe. Thanks for watching, and patuloy po kayong magsubaybay sa mga susunod ko pang upload na video. At kung hindi ka pa nag-subscribe, i-hit mo lang ang subscribe button para maka-update kita sa susunod ko pang mga i-upload ng mga video. Thank you and God bless us all.